Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay guys, bracket A pa rin, Isa Buhay 2013 pa rin. At ito yung pangatlong battle na re-reviewin natin sa bracket na to. Inuna natin yung Sinyo vs Batang Rebelde. Uploaded na yan. Andy G vs Flip si That One. Uploaded na din yan. At andito tayo ngayon sa pangatlo. Jade Woon versus Rani Boy. So hindi ko sila kilala. First time ko sila mapapanood. So I think we should proceed na kasi wala akong idea kung ano yung estilo nila, kung paano sila sumulat. So wala na dapat pag-usapan pa sa intro. Proceed tayo agad. Jade Woon versus Rani Boy. Game. Crazy Mix. Ano? Ayun, no, Game, game. 2-minute rounds, game. Pwede ba mangyaya? Pwede! Utang ka na mauwi! Sa pagpasok mo sa larong to, ako ang magsisilbing harang na bandido. Kaya bago ka umatake, matuto kang gumalang sa antigo. Bagong laban, bagong bitay na naman. Alakas mo magmalakay, makakanta mo naman parang lata, puro ingay, wala namang laman. Mabilis niya nga mag-rap. Ano tingin mo sa sarili mo? Matindi? Pukin na ka na, nagtatang twist ka nga. Ikaw na naman yung nakakaintindi. Ako, wala man sa pinala-intensidad ang mga kanta kong gawa. At least naiintindihan ng madla. Di ko alam sino siya. Siya ba si Jade Woon? Pero kung sino man siya, katunog niya si Juan Tamad, no? Hindi ko alam kung agree kayo, pero yung gestures niya, kung paano niya i-deliver yung mga verses niya, may pagka-Juan Tamad. Kapatid ko ng maayos sa kapatid mong nakigapos na sa katangahan ng kuya niya na sa gilagid may umaagos. Alam niyo ba ang ano yun? Inyong mga likido ng mga mamabaho niyang liriko na halos umahatak sa pagkatao niya na magiging sanhin na pagkatalo niya at sa kabanata ng bata daw ako na mismo ang tatapos. Kaya wag ka na mangarap, boy, na maaabot mo ang tugatog. Bago ka mag-angas sa teritoryo ko, asahin muna mag-Tagalog. Dating fanboy lang to ng flip-top. Ngunit di na konforme to. 16 anyos pa lang ako, unang sabi ko kay Tukal, doon agad na sa yung porte ko. Kapal pa ng mukha mo? Pinatapat mo yung sarili mo kay Balakid. Eh kahit nga si Balakid sa larong to, di kinuturing na Balakid. Alam ba kung bakit? Kasi ako yung unang tumalo kay Balakid. Tukal. Alam ko wala ako sa tamang limitasyon sa iyong henerasyon. Ako bang una nagibunso ng larong to, kaya gulong-gulo sila sa ating sitwasyon. At alam ko kahit noon, hanggang ngayon, kahit nakalaban na kita, di mo pa din may tatanggi na ako pa rin ang iyong inspirasyon. Makla ka puntok loko, matay na ka sana animal, ay tamo! Pag di niya ibig sabihin nun, utang ka na, mamatay ka na sana, bobo! Gago! Time. Okay, proceed muna tayo sa round ng isang MC. Hindi ko kasi, sabi ko sa inyo, hindi ko sila kilala. So, hindi ko alam kung sino yung bumanat. Si Jade Woon ba yun? Si Rani Boy ba yun? Proceed tayo agad. Saka natin i-differentiate. Kasi wala akong
Actually, wala talaga ako masabi dun sa, ano, sa round 1 nung isang MC. Sino ba siya? Wait lang ha. Unang banat, Jade 1, 2 minuto. Yun, so si Jade 1 tong isa, so si Runny Boy. Yun, wala akong mako-comment dun sa round 1 ni Runny Boy eh. 'Di ba? Feeling ko may pagka-unorthodox or something. 'Di ba? Real talk, ang dating sa akin ng round 1 ni Runny Boy is unorthodox, freestyle. Siguro may mga keyword lang. Tapos yung context is freestyle. Ganun yung naging dating sa akin nung round 1 ni Runny Boy. So hindi siya ganun ka yung mga setup, hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka pulido, especially those punchlines, hindi rin siya ganun ka pulido. So Jade muna, pakinggan natin. Pakinggan o, mula Pampanga pa. Time. Unang banat, Jade 1, 2 minuto. Pakinggan o, mula Pampanga pa. Lasa mo to lang. Yun na yun. Ang baho ng mga sinabi mo kasi baho mo. Anong bagong bitay pinagsasabi mo? Isa pa lang nga yung natalo mo. Ha? Teka lang. Bakit Runny Boy ang pangalan mo? Ano yun, boy? For forever young? Yun, eksakto. Tangina mo, boy, sa akin di ka makakalamang kahit forever mang mag-ensayo. Dahil bawat berso ko, agresibo, wasak mga nagtangka. Dati nasa larangan pero bago la sa liga, kaya ako'y medyo nangangapa. Malamang, di mo ba ako kilala, kaya pag kami mo nangangulo sa akin, hirap ka. At pag-rebat mo lang sa mga sinabi nung unang battle ko, alam kong yan ang iyong paksa. Pero lahat ng yan ay baliwala. Pagkat ang kalaban mo ngayon ng tinogram, bagong banta. At wala akong pake kung Runny, tong boy na to, dahil ako sa'yong magdadapa. At malamang, nagbibibrato na yung tuhod mo at ako'y nakakatiyak na ramdam mo na ang pagkatalo. Kaya sa Isabuhay tournament na to, tawagin niyo ako Lasengo dahil ako'y nakakasiguro na may next battle pa ako. Nasabi ko yan dahil sure win na ako, isang mahinang nilalang tangina. Sa tournament na to, parang early dismissal. Okay, gusto ko yung tawagin niyo ako Lasengo. Sinisigurado ko na may next battle pa ako. Okay, nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung linya niya. Sobrang simple lang pero quotable yun para sa akin. Tengo dahil ako'y nakakasiguro na may next battle pa ako. Nasabi ko yan dahil sure win na ako, isang mahinang nilalang tangina. Sa tournament na to, parang early dismissal mo sa trabaho, maaga-agang pahinga. At wala akong awa at habag, kaya sa akin lahat luluhod. Pag ginamitan pa kita ng taktika at dahas lulubog, yung pinagmamalaki mong lakas ng loob. Dahil pag binagsakan kita ng bara, ang impact sin lakas ng kulob. So sobrang lakas, mararamdaman ng mga taong nasa labas sa loob. At kung sino man na magtangkang umaring sa aking daan, tiyak na durog. Masyado ka ng mayabang, boy. Kaya ngayon humanda ka. Dahil pagkatapos nito, yung kaluluwa mo, tiyak sa akin dakma na. At kung paalaling man lang ang usapan, karagatan na ako, ikaw planggana. At hindi ka Runny Boy sa paningin ko, dahil para sa akin lampa ka. Lampa kang hinayupa ka. Wala kang pag-isay standing mo, kaya karapat dapat ka lang nalumbuhin. Bawat punchlines ikaw ang target, dahil lampa ka sa laban ikaw ay bugbugin. Sa apat na laban mo, isa lang ang panalo mo. What the hell, tanga ka. Tapos tangin na, ang natalo mo pa ay si Tukel, chamba pa. Tapos sabi niya kay Michelle, sige tanggap ko na ang pagkatalo. Tangina, sinabi mo yon? Ganyan ba ang iyong natutunan? Tinanggap mo na natalo ka kahit hindi mo sinubukan? Paano ka nga ba mananalo kung sa mga bara mo inaangkin mo ang salitang pagkatalo at yan tuloy, nahiya sa'yo yung apelido mong manalo? Sa rap battle, masangkop na ibaba yung kalaban mo gago, pero sana wag mong ginawa na ibaba ang sariling pagkatao. Anong pagsabi niya, mo na ako makakalaban mo, matiglang nakabahan ka. At huwag mong isipin na malakas ka dahil makikita sa mga bar natin dalawa yun sa akin mabigat yun sa'yo, magaan pa. At oo, ako nga underdog dito sa laban, pero sana huwag mong isipin na lamang ka. Dahil sa mga binitawan ko pa lang ngayong round 1, yung magiging panalo dito, alam na, Jade 1. Okay, so klaro. Sobrang klaro noon at doon pa lang sa doon pa lang sa nakakasigurado ako na may next battle pa ako. Isang yung classic na linya yon.
Ang ganda ng ano, ang ganda nung pasok ni Jade Woon doon. Tapos yung ender niya na alam na kung sino yung panalo, Jade Woon. 'Di ba? Ala na nag-ano niya parang naramdaman na niya na parang kinuha na niya kaagad yung yung round na yon. Even parang ang gustong sabihin ni Jade Woon puta. Tinulungan na niya yung mga judges na mag-decide kung kanino yung round 1. And para sa akin, sobrang klaro nun. Hindi, sabi ko nga kay Runny Boy, yung round 1 ni Runny Boy, ang dating sa akin is may pagka-unorthodox, may mga freestyle. Yun ang dating sa akin, freestyle, or should I say, may mga keyword lang siyang hinanda, tapos yung context is freestyle or was freestyle. Ganun ko siya nakita, ganun ko siya napakinggan. Then, yun, punchlines, medyo hindi dumadating, di ba? Then, proceed tayo kay Jade Woon. So, Jade Woon, well constructed, naka 4-bar set. Sa sulat pa lang, makikita mo na lamang na si Jade Woon doon. Tapos, yun, haymakers, punchlines, kahit paano merong ganun si Jade Woon So, I think it's a 9-6 in favor of Jade Woon para sa akin. Malayo yon and malinaw na nakuha ni Jade Woon yun. Pangalawang banat kay Runny Boy. 2 minuto, tol. Dito to kami yung Okay. Oy, baka mamaya dadamay mo yung girlfriend kong maganda sa ibabaw ka mo. Walang ganon. Di ko naman pinapakailaman yung girlfriend mo na mas matanda pa sa lola mo. Di ba may pagkawan tamad, no? Ewan ko kung nakikita nyo pero may pagkawan tamad siya mag-perform. Ano yan? Sugar mommy? Wan tamad ang putik. Check in kayo sa hotel without using money? Oh, that's so funny! Kasi kahit di ka na bayaran, tigas-titi ka na magad, masabayan ka lang ng I love you, honey. Ganito yung pangyayari. 10 rounds na umabot, sumalang pa rin na fresh like doggy. Tangina ka, di kita re-resistahan ng amino 14,000 dahil mas kailangan mo 3 litro ng tongkat ali. Tangina, one tamad yun nakikita ko sa kanya. One tamad talaga. Kailangan mo 3 litro ng tongkat ali. Dami sinabi. Puro angal ang puta. Medyo ka lumaban sa akin, mag-aral ka muna. Nakasubaybay din doon sa love story ko Palike-like tsaka comment pa sa picture namin ni Cheska. Wala siyang gusto sa girlfriend ko. Doon niya kapag nagbabattle siya, laki niya pinapalaki yung chest niya. Pag may event ng flip-top, all red. Digit ng forma, may pandesal naman sa suso. Tapos pag gawin mo ng bahay, nagsusot ka ng duster kahit di na uso. Talo pangalan ito? Jade One? Bakit di mo nalang gawing J1? Huwag kang mag-alala, dito lang kami nila enigma sa likod mo pag gano'n mo na yung sikreto mo sa May 1. Puro kasi kabaklaan Kaya kang talunin ng kahit sino. Anong Jade One? Jade One? Putang na, walang Jade One sa Pampanga, meron dun to sino? Real talk? Pangit ka. Kahit anong gawin ka mga wordplay o punchline sa lumalabas, pangit ka. Kinausap na enigma si Nico. Pagsabayan ka daw niya, alam mo kung bakit? Kasi pangit ka. Kahit gaano ka pakataka, silay kita pababa. Kaya pangalanan mo tong flip-top gravity. Kasi pangit ka. Labo, di ba? Kasi nga pangit ka. Metro Manila, sabay-sabay tayo kung bakit nilang pasok tong gagong to. Kasi pangit ka! Walang sumabay kasi nga pangit ka. Mukha kang burat, may bulbul ka pa dito kaya mag-ahit ka. Mag-freestyle na lang ako kasi nga pangit ka. Kahit anong gawin kong punchline, talagang sapul talaga mga panglalait ka. Pabilis ka magsalita, putang na ano kala mo, 187? Putang na bumuli na kong Yossi, mukha ka tindero ng 7-Eleven. Diba? One tamad yung datingan nun. So, ayun, okay.
better. Much better round for Ronnie Boy compared to his round 1. Mas effective. Hindi siya. Hindi. Mas tumatama. Tapos, yung mga rhyme schemes, pumaano na napapansin ko na. Unlike sa round 1, medyo, diba? Hindi ko napapansin yung mga rhyme schemes ni Ronnie Boy dito. Round 2, better round. Mas tumatatak, mas tumatama, pero hindi pa rin siya ganun kalakas. Tumatama, yes, nadadaplisan na si Jade Woon doon, pero I think yung round 1 ni Jade Woon versus sa round 2 ni Ronnie Boy, I think better pa rin yung round 1 ni Jade Woon doon. So wala naman ako masyadong sasabihin pa sa wala ako masyadong comment sa sa round 2 ni Ronnie Boy, kasi para sa akin halos magkaparehas lang talaga. Nagkaroon lang ng mas effective na angulo si Ronnie Boy dito compare sa round 1, kasi sa round 1 para sa akin flat yun Then pagdating sa round 2 almost flat, pero yun nga, may mga effective, may mga nagustuhan akong linya. So ayun lang yung difference, pero the performance, the delivery, the construction, andun pa rin, iisa pa rin yun. So yun, Jade Woon, pakinggan natin kung sino yung lamang sa round 2. Kay Jade Woon. Puro pangit ang puta ang pinagsasabi. Halatang yung kabubukan na ipako sa'yo. Anong pangit sinasabi mo? Kahit may itim ako, putang ina mo, mas gwapo pa ako sa'yo. Rebot. Ikalawang yugto, titiyakin kung pagsisisihan mo ang pagiging Ronnie Boy mong hayop ka. Pagkatapos nito, pupulikatan niyang utak mo, mapuputulan ka ng ugat sa leeg, tapos yung bungo mo fractured pa. Dahil ang pagiging Ronnie Boy mo ang nagpapatunay na mas bano ka pa sa gapo. Pumasok ka sa larangan na Ronnie Boy ang pangalan na, kala mo ba track and field ang laro? Pwes, kawawa sa akin tong batang may sunod-sunod na talo. Papatakbuhin ko na malayo tapos may sunod-sunod na palo. Tapos itatarok sa mo yung javelin hanggang sa di ka na makakita dahil sa pawis mong dugo. At hindi pa ako kontento, pati yung shot football sa mukha mo ihahagis kong buo. At yung discus, ipupukol ko dyan sa paa mo hanggang sa manlupo ka tang ina. Habang tumatakbo ka, hindi lang kita pinapalo, may tanikala ka pa sa paa. At yung bandera mong DC Clan, susunugin ko sa harap mo. Tapos, papalamunin kita ng athlete's foot hanggang yung sarap malasap mo. At hindi ka rin pwedeng mapagod dahil kakalat ka rin kita gamit ang sariling kamay mo. Ako'y may demonyo pag-isip, pero may anghel na puso, pero di pa rin ako maaawa sa lagay mo. At hindi kita pa uuwiin ng normal, kaya this is mine, tagos sa bandera mo. Ang stage na to ang magsisilbing oval, tawagin mo ako finish line, sa akin tapos ang karera mo. Kaya dapat mo na malaman, hoy Ronnie Boy ng DC Clan, na ang paggamit ko ng panalo dito sa laban ay easy lang. Dahil natadtad na kita at lamon ka na sagin na parang sisig lang. At mahina kang nilalang, malamang lahat ng ratsyado mo sa akin, semplang lang. Pagka ngayong gabi, paglalaroan ko lang tong Ronnie Boy na to, parang naglalaro lang ako ng Temple Run. Kaya, mas mabuti bang umuwi ka na sa bahay, sabay singong na rugby, balik loob sa pag-adig mo. Di kaya naman, humingi ka na rin ng saklolo sa mga kagrupo mo at hihintayin ko ang pagbabalik nyo. Kaya Enigma, para mabawasan ng mga peste dito, kailangan ng mapalayas to. Hindi lang sa liga, pati na rin sa DC Clan, kailangan ng i-minus to. At dahil ramdam niya ang pagkabrutal ko, titiyakin kong hindi na uuwing ayos to. Dahil lumpong-lumpo na siya sa akin ngayong gabi, tawagin niyo siyang righteous to. Kaya ang battle na to ay magsisilbing kriminal sa lirikal laban sa kriminal na rugby boy. Walang kwenta ang pagpapatawa laban sa mga bara ng bata makata na pag sa'yo nirekta, iyak na mapapatakbo ka. Literal na Ronnie Boy. Dahil, huling 2 minuto ni Ronnie. Okay. Consistent na Jade Woon yun. 1 and 2 halos the same. Hindi naman ako masyadong nag-expect kay Jade Woon na mas maaangatan niya yung round 1 niya. Ano lang, ang in-expect ko lang is ma-maintain niya yung ganong performance. And yes, na-maintain niya yun. Ang ganda ng construction, ang ganda ng pagkakalatag ni Jade Woon sa mga bara niya. The setups was very effective para sa akin.
Then round 1 9-6 'yun para sa akin, sobrang ano 'yun, one-sided na battle 'yun. I mean, one-sided na round 'yun para kay Jade One. Sa round 2 umangat ng konti si Ranny Boy. Possible na possible na dumikit pa 'yon, pero para sa akin na-maintain kasi ni Jade One yung performance niya from round 1, kaya I think it's better to say that Jade One still got this one, diba? Better round yung pinakita ni Ranny Boy, pero still medyo nakukulangan ako sa mga anggulo, sa bigat ng suntok. Doon ako nakukulangan, diba? So kulang sa creativity, kulang sa mga sa setups na, kulang sa effectivity sa reference at angulo na ginagamit. So yun, punchline, almost punchline talaga, hindi talaga siya kumokonekta. So yun, sa sulat Jade One, sa punchline Jade One, actually lahat ng categories na maiisip mo, Jade One yun para sa akin. Yun, 9-6 sa round 1, and sa round 2 bibigyan ko ng 9-7 to in favor of Jade One. Rounds 1 and 2 Jade One na yun para sa akin. Round 3. Boy, pakinggan natin Para to sa win-loss record ko. Kasi isa na nga lang panalo ko, tapos kay Tuchel pa. Hindi ko naman talaga kailangan maging komedyante para lang masupil ka. Okay na mo, inutil ka. Bago ka pa lang sa runto, nakaikat ng ulo mo, pero utak butil ka. Kaya ngayon, binabalaan kita. One tamad Mga kaway barako na malabaran na sa utak mo ngayon ay binabalaan kita. Tapos tinatapakan kita, tsaka tinatawanan nila kasi tinatapala kita ng mga talata ko nakakatanga. Hindi ako nagharap malas maglas. O kahit mag-isiluni man ito. Bobo! Original na estilo ang gamit ko for sure. Nagpapakarani ako. At kahit na madami ako, mga haters at least kahit konti, pero tunay na suporta na kapag-ani ako. Real talk? May 4 na fan na flip top na pinatulan tong gagong to. Ang dami namin mga MC ang napik ko na nagtanungan kung sino ba tong bagong to. Ikaw pala? Yung sinasabi mo pag pinatulan mo mga haters mo, sisikat sila? Mukha ka bang tanga? Pag gano'n lang ang sistema, wala namang trono ni Looney kay Tuchel na ilipat na. Tinrinsin nila kayo ng kapwa ko MC. Tapos ako ipiniem niya. At pinapasabi niya na di ba't gano'n ang asta, dahil kahit mga sikat na sa laron to, nagpapaka-low profile pa. Real talk? Alam ka talaga ng putang ina mo. Yung tatay mo malapit ang mamatay, mukha pang tutang may ubo. Kaya ka siguro ganyan. Kasi kahit magulang mo, walang modo. Napakamalas naman nila kasi nagkaroon sila ng anak na nuknukan ng bobo. Ang tunay na pagkatao ay di nakikita sa pagbabattle o kanta. Dapat matuto ka ding rumispeto at gumalang para ganoon din yung gawin nila. Tanong ko lang, kakasa ka ba? Kasi asa ka pa na matamasa ang tunay na panlasa ng masa. Hindi ka nga marunong bumasa, kaya mga haters si Tuchel sa'yo ay pinapasa ko na. Kasi nga pangit ka. Yung mga binabarat mo sa akin yan ng mga letrang patapon ko. Kung gusto mo ko maging matino ngayong gabing to, pas mga sungay ko, pakapon mo. Mensahe ko, paabot mo. Sa mga tropa mo sa Pampakan, hindi kayo makakaanin ng respeto sa akin kahit nalurang ko pa kayo. Metro Manila, salamat sa tumusuporta sa akin sa flip top. Gusto ko lang sabihin na sobrang kaluguranda kayo. Proceed na siguro tayo kay Jade One dito. Wala akong real talk, wala akong mako-comment dun sa round 1 ni Ranny Boy, kasi para sa akin sobrang in general ng atake niya. Pwede niyang sabihin yun kahit sino yung katapat niya. Inaantay ko yung mas effective na angulo, mas effective na linya, yung direkta para kay Jade One, pero all 3 rounds pantay-pantay yung performance ni Ranny Boy. So I think proceed tayo agad sa round 3 ni Jade One. Ang pag nanalo ka, ang tawag doon, himala. Utak ko, butil. Buti ako may utak, ikaw wala. Pagkabampangan, sinasabing walang age. Tangina, nakakaumay na. Kahit wala akong age, kayang-kaya kitang hambalusin ng hagdan ng humintukang inayupak ka. Kuha mo? At ano pa? Oo, dugong aso, sumisimbolo ng aming katapangan. At real talk, ang Manila King Bin na si Asyong na hari ng Tondo ay isa ring Kapampangan.
Nagpapatunay lang na basta Kapampangan, matapang. At pilit mong pinangangalandakan na bunso ka ng flip-top. Sige, bunso ka na. Kaso, bunso din ako. Malamang sa malamang hindi lang tayo magkahanay, bro. Kasi, ito ang totoo. Ako bunso ng mga matatalino, habang ikaw bunso ng mga bobo. Kilala mo ba yung mga bobong yon? Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung sino, kung di ka tanga. Dahil may kasabihan nga tayo na kung nasaan ang puno, nandun din ang bunga. Ha? At, kamusta na pala yung girlfriend mo si Cheska? Yung tinuturing mo na Maria Clara? Balita ko, ginamitan mo lang daw siya ng gayuma? Totoo ba, ha? Naikwento na ba niya sa'yo nung nabiglang liko ko siya? Nung nagmukha siyang parang tanga lang? Pagkatapos kong pinakain sa mumurahin na restaurant, putang ina, pinagkaantot ko sa hagdan? Reference Pero wala na yun. reference niya ay mga kanta ng ano Hagdan, Ron Henley. Minsan tanga lang, Delo. Basta may mga reference siya na kanta doon. Pinagsisihan. Sabi ko nga sa sarili ko, sana di na lang. Kaya tol, sana ako yung pagpasensyahan kasi nga tao lang. Ha? At ang ina, kasi nga tao lang. Oops! Masyado ka naging loyal sa pagiging komedyante mo. Joke lang. At kung yung flip-top na yun tulad sa boxing, wala ka pang nabit na malupit na nabubugbog. Dahil pang sunugan ka lang, may nabibit ka lang kapag may beat na tumutugtog. Masyado kang naging loyal sa pagiging komedyante mo, kaya malabo mo nang maabot ang mga barakong matindi na nakakamatay. Hanggang ngayon, hindi mo pinapalitan ng estilo mo pagpapatawa kahit di na mabenta, kaya sa pagsusbong namin, hindi ka nakakasabay. At sorry, hindi ako yung tipong ginagawang excuse ang pagiging underdog. Dahil ang pagiging underdog ko ang siya magsisilbing advantage ko sa laban. Dahil kadalasan, porket baguhan ng kalaban, hindi gaanong pinag-aandaan. Kaya sa susunod na battle ko dito sa flip-top, maglalampas ulit ako na mas nakakatanda sa akin na rapper. Papatunayan ko sa inyo na wala talaga akong pakialam sa age. Kasi sa rap battle, age doesn't matter. Flip ko, magigay para sa laban na yun. Go, flip! Isang mabilisan na lang, all 3 rounds, Jade won yun para sa akin. Si Jade won, kahit papano, nakita ko yung construction niya ng mga bara niya, yung 4-bar set niya, yung mga suntok niya para kay Rani Boy, yung mga wordplay niya doon sa Rani Boy, angas lon. Although hindi siya ganun kalakas, pero para sa akin, nung time na yan, 12 years ago, maangas na yun, tol. Diba? So, ayun, hindi man ito yung battle na ina-expect ko, or hindi man ito yung battle na gusto ko mapanood, hindi man ito yung battle na bara sa bara, pero para sa akin, naging one-sided yung battle na to, at I'll go with Jade won all 3 rounds. So, ayun. Dominating, unanimous para sa akin, Jade won yun. No need to score, no? Sige, pero score natin siguro 677, 676, I don't know Ang hirap bigyan ng score nung Rani Boy kasi di mo alam kung i-score mo ba siya sa ganung estilo niya, kasi may mga freestyle kasi para sa akin diba? Sige, 27-20 siguro ang final score ko. All 3 rounds ni Jade won, bibigyan ko ng 9 points. Si Rani Boy naman is 677. So that should do it. 19 pa nga ata hindi, 20. 27-20. All 3 rounds Jade won ako dito. Top Great Assault 4-5 versus Jade 1. Ang boto 5-0 para Jade 1. Yun, so Jade won talaga, malinaw. 5-0. Game. Prosecutor Billy, Arma Letra, salamat nga pala sa sponsor namin, Spartan Armaments. Ang t-shirt namin, nila 450 lang. Sa battle na nakuha, napinood natin, Jade 1 versus Rani Boy. Binigay ko yung round 1, round 2 para kay Jade 1. Round 3, binigay ko ng tie. Sa round 1, perfect yung mga banat ni Jade 1. Round 2, perfect rin din, plus rebounds. Round 3, medyo nag-stumble na siya. Ganun din kay Rani Boy, yung round 3, nag-stumble na siya. Round 1, round 2, nakulangan ako kay Rani Boy. So, binigay ko yung photo ko 2, tapos tie kay Jade 1. Salamat.
Yo, rapido nga pala of element. Shoutout nga pala sa BNR Clothing, lalo kay Sir Mandy, sa Good Vibes, Crispy Vanilla, tsaka Insane. So, ang pinili ko si Jade 1. So, ang round 1, pinili ko si Rani Boy kasi okay yung mga patawa niya, kumagat sa tao. Then napansin ko round 2, round 3, nag-focus siya sa patawa. So, nilamon siya ng bara ni Jade 1. Ang ganda ng mga wordplay niya. Round 2 and 3 doon siya pumawi ng malakas talaga. So, Jade 1 ako. Yo, Ty, confirm record. Sa laban, binoto ko Rani Boy versus Jade 1. Binigay ko yung boto ko kay Jade 1 kasi malupit yung rebound, yung wordplay, yung punchline. Tsaka kung papanoorin nyo siya, talagang kitang-kita yung lamang ni Jade 1. So, Jade 1 ako. Yes. Bob G, Kennedy. Si Wamos, guys. Kamukha ni Wamos to no? Si Wamos. Laban maganda yung laban, kaya lang mas umangat talaga yung kay Jade 1, kaya binigay kong boto kay Jade 1. Kasi kahit nagkaroon ng slip up si Jade 1 nung round 3, mas tumatatak pa rin mula round 1 hanggang round 3. Tsaka minsan tumitigil si Rani Boy kasi mas madaming nasasabi ng mga salita sa Jade 1, kaya sa kanya yung binotong. Tsaka mas tumatak talaga ang mga para ni Jade 1. Yo, Nico Armaletra. Salamat nga pala sa Spartan Armaments sa Class of Punk Clothing. Binigay ko yung boto kay Jade 1 kasi mas marami siyang tumatak na line sa akin kaysa kay Rani Boy. Maganda yung laban. Pero good luck sa kanilang dalawa kay Jade 1 sa isang buhay. Okay, so ayun lang. Wala naman talaga actually. Nagulat ako sa views ng battle na to. 163k lang. So 12 years ago. Hindi siya ganoon ka-boom, no? Ano pa? Ano pa ba masasabi ko dito? I think wala na 'Di ba? Hindi ko alam kung rookie sila or what, pero feeling ko hindi nakukulangan pa talaga ako kay Rani Boy kung paano siya mag-construct. Kay Jade 1 naman, ano lang, ipapolish na lang to Yung kay Jade 1 ipapolish na lang. Mas magiging effective to sa mga susunod. Pero kay Rani Boy, ang dami ko pang nakitang kailangan i-improve in terms of pagsusulat ng obra para sa kalaban. Pero yun, lagi kong sinasabi, what's done is done, and dito na tayo, tapos na tayo. So, yun. Malinaw naman na kay Jade 1 yung battle, at para sa akin, I agree sa decision na yun. Diba? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Pasensya na kung sobrang minimal lang ng pagkomento ko sa battle na to, kasi to be honest, personally, wala talaga akong makomento dun Props kay Jade 1. Actually, kay Jade 1 ako nagkakaroon ng mga konting komento. Pero kay Rani Boy kasi talaga sobrang flat para sa akin Dumadaan siya. Walang... Basta, ganun. Kasi alam ko nagets niyo yung punto ko doon. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.